kasiraan ng loob dahil sa Pilisteyong yun. Ako po ang lalaban sa kanya. Sabi niya, hindi pwedeng mawalan tayo ng confidence. Bakit ganyan? Ba't kayo malungkot? Hindi tayo pwedeng gaganyan-ganyan lang. Ako lalaban dyan, sabi ni David. So, kita natin yung tapang na handun pa rin. Okay? At bakit ba matapang si David? Sa tingin niyo, bakit ba siya matapang? It's because of his confidence in God. It's because of his confident faith in God. Now, yung faith po, yung pagtitiwala sa Diyos, nanggagaling po yan sa pagkakakilala mo sa Diyos. Hindi pwedeng magtitiwala ka, magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos kung hindi mo siya kilala. At doon makikita natin, si David, kilala niya po ang Diyos niya. Kaya kahit sinong bumangga sa kanya, dahil kilala niya ang Diyos niya, kahit higanti pa yan, sabi niya, malaki ang Diyos ko dyan. Kaya ng Diyos ko yan. So faith comes from knowing God. So nakikita natin yung foundation ng faith ni David ay doon sa kanyang oras at panahon na ginugol nung siya'y nagpapastol, siya'y nag-aalaga ng tupa, nung siya'y mag-isa doon, pwedeng sabihin natin, magtaka siya o pwedeng magrebelde siya. Bakit ba ako na lang lagi inuutusan ng tatay ko magbantay dito ng mga tupa? Ako na lang lagi nagpapastol. Tapos yung ibang mga kapatid ko andun, sikat, mga sundalo. Ako na lang lagi inuutusan. Hindi po siya nagreklamo. Instead, yung time po na siya ay nagpapastol, na siya ay nagbabantay ng tupa, ginamit niya po yun ng time para gumawa ng mga awitin. Nasulat niya po ang Psalm 23. Ang dami niya po nasulat ng mga kanta kasi musician siya eh. So he worshiped God during nung time ng kanyang preparation. Wala pa yung battle, wala pa si Goliath, pero nandun na po siya sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pinanggalingan nung kanyang pagtitiwala, nung kanyang confidence, ay yung araw-araw na nakakasama niya ang Diyos. Maniwala kayo mga kapatid, kapag araw-araw na nakakausap mo ang Panginoon, mayroong revelation ng Diyos sa iyo at nagpapakilala siya sa iyo, nag-grow po ang faith natin. Kaya kapag may dumarating na problema, may mga pagsubok, hindi ka madaling panghinaan ng loob. Amen? Because you are trained to depend on God. You're trained to trust God. So it comes from knowing God in our lives. Kung wala po ang araw-araw na pagsispend ng time natin sa salita ng Diyos, kung di tayo nagbabasa ng Bible, we don't pray, how can you know God? Kaya po gusto ng kalaban na hindi ka makapagbasa ng Bible. Pansinin mo, pag magbabasa kang Bible, pag open mo pala ng Bible, pumipikit na yung isang mata mo. Susunod na yung isa. Kaya po, alam niyo po, nakakatuwa po, ang dami pong gumaling sa insomnia dahil sa pagbabasa ng Bible. Dahil di sila makatulog noon. Nung nagbasa ng Bible, nakatulog. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pumalakpak naman. Ibig sabihin, yung mga pumalakpak, alam na. Okay. Ito totoo lang, di ba? Sino dito, minsan, inaatake talaga ng antok pag nagbabasa ng Bible. Di ba? Ang daming distraction, magbabasa ka ng Bible, biglang may utos. So, ang diablo, ang tactic niya talaga, ilayo ka sa salita ng Diyos. Kasi kapag malayo ka sa salita ng Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos. And apart from knowing God, you cannot win the victory. Hindi ka magtatagumpay kung hindi mo kilala ang Diyos. O hindi lang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nakakapakinig ng Word of God. Eh anong faith mo? Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin na bibuild ang faith natin the more na tayo ay nakaka-intake ng revelation galing sa salita ng Diyos. Kaya kung ikaw nandito ngayon to listen to the Word of God and your heart is ready to receive a revelation from God, maghanda ka dahil ibibuild ng Lord ang faith mo. Patitibayin ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, patitibayin ka ni Lord. Kaya pipigilan ka ni Satanas, no? Pag humina ang faith ng isang tao, madali kang mapaparalyze ng fear. Pwede pa dagdag po ng monitor. Ayan, thank you. So in every battle, the most important thing is that you know who God is.
Dapat kilala mo si Lord. Okay? So, the question, how does our faith lead us to victory? Paano ba tayo dinadala ng ating pananampalataya sa ating tagumpay? Paano ito nakakatulong? At Pastor, bakit mahalaga ang pananampalataya? Ano bang nagagawa nito? What's something different dito sa faith na ito? Ano bang dala nito? Ang dulot nito sa buhay ko? At ano ang pagkakaiba ng mga taong may pananampalataya sa walang pananampalataya? Okay? So, based sa ating text, ito po yung ating pinaka-main point lang this morning. This is our big idea. This is the main message. Okay? So, what does faith contribute to us in our battle? So, let's see. Let's read. 1, 2, 3, go. Our faith sees beyond the size of our enemy to the greatness of God. So, ibig sabihin, tinutulungan o ine-empower ng faith ang isang tao na hindi lang makita niya o makita niya, nakikita man niya yung laki ng problema pero hindi siya doon nakatingin. It helps you to have the right perspective. It helps you to see beyond. Tinutulungan ka na makita ito. Kumbaga, ito yung problema pero nakikita mo, uy, may Diyos pala. Nasa harap mo na yung pagsubok, nasa harap mo na yung mga struggles mo in your Christian life, but you know, there's someone beyond your problems. There is a powerful being, merong Diyos na makapangyarihan, na higit na makapangyarihan sa mga problema at pagsubok na dinaranas mo. So because of faith, you see the greatness of God. Nakikita mo ang greatness ng Diyos. At yun ang nakita ni David. Hindi niya nakita si Goliath na malaki. Nakita niya na mas malaki ang Diyos niya kay Goliath. Because of his faith. Kaya po ang title ng ating message this morning is Conquered by Faith. Everybody say, conquered by faith. Parang conquered by faith. Parang pahina ng pahina. Conquered by faith. Okay, medyo may palakas naman tayo. Conquered by faith. Ganun. Okay, sige. 1, 2, 3, go! Conquered by faith. Yun, okay, dire-diretso na. Kanina kasi pahina eh. Conquered by faith. Okay. Nauubos yung boses. Okay, so conquered by faith. David, he began as a shepherd boy. Nagsimula po siya bilang pastol. Nagsimula po siya bilang lingkod. He was chosen, he was anointed, he was a humble servant. At nakita natin yung kanyang confidence, pero ngayon po makikita natin paano pinagtagumpay si David ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Okay? Tingnan po natin yung ating text. Nabalik lang tayo ng konti. So verse 26, nakita natin. Okay? Sabi po ng verse 26, tinanong ni David ang mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong yan? At sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? So, nalaman niya yung pinaka-reward. Pero si David, hindi siya after doon sa reward na matatanggap niya. Kasi ang sino man daw makatalo kay Goliath, sabi ni Saul, ay bibigyan ng napakaraming kayamanan. Ano pa? Ibibigay yung kanyang anak na babae na si Michal, prinsesa. Thank you po. Okay? At the same time, yung pamilya nung tao na yon na lalaban kay Goliath ay exempted na sa tax. So talagang ang ganda ng reward. Pero si David, hindi siya after sa reward, after siya sa glory ng Diyos. Hindi siya after sa reputation niya. Sabi niya, hindi naman tutungkol sa akin eh. Hindi to tungkol para ako sumikat, hindi to para makilala ko ng tao. Ang problema, pinapayagan nyo na ganyanin ang bansa na pinili ng Diyos. Hindi tayo dapat pumayag na ganyan. Patunayan natin sa kanila na buhay ang Diyos natin. Ganun ang heart ni David. Kaya nakarating po ito kay Saul. Sabi ng verse 32, David said to Saul, let no man's heart fail. On account of him, your servant will go and fight with this Philistine. Sa madaling salita, sabi niya kay Haring Saul, King Saul, relax lang.
I got you. Ako bahala, sabi niya. Ako bahala. Relax ka lang. Huwag kayong matakot. Ako lalaban dyan. So sa unang tingin, parang, yabang naman nito. Parang parang bata lang siya eh. Ang dami mga malalaking matipunong sundalo, pero si David, ganun magsalita, parang, ako lalaban dyan. So dahil sa teenager pa lang si David, yun ang nakita ni Saul. Ano sabi? Verse 33, sabi ni Saul. Then Saul said to David, you're not able to go against this Philistine to fight with him. For you are but a youth, while he has been a warrior from his youth. May wordplay pa, no? Mayroong. Okay? Sabi niya, ikaw bata ka lang, pero siya bata pa lang, mandirigma na yan. Hindi mo kaya yan, David. So parang siguro sabi ng mga sundalo, Manari, good news, good news. May lalaban na po kay Saul. Talaga? O, kaso ang bad news, bata eh. Ganon? O, di pumunta si David. Ay, sabi, hindi mo kaya yan, David. You are not able. Grabe, no? Walang tiwala. Kasi ang nakikita ni Saul, yung physical battle, pero hindi niya nakikita yung spiritual realm. Yung spiritual battle. Sabi, you're just a boy. Saul was paralyzed by fear. Nakatingin si Saul sa kakayanan ni David, pero si David nakatingin siya sa kakayanan ng Diyos niya. So ang assessment ng sitwasyon para kay Saul, ang conclusion niya, walang panama itong si David. Hindi kaya ni David magtagumpay. Why? Bakit? Sa labanan, hindi sinama ni Saul ang Diyos. Kaya dumami at lumaki yung lahat ng pupwede o mga possibilities katulad ng pagkatalo ni David. Kapatid, kapag inalis mo ang Diyos sa equation, pag inalis mo ang Diyos sa labanan, talagang lalaki yung mga negative na reasons bakit matatalo ka. Lalaki yung problema, dadami yung dahilan para sasabihin sa'yo ng diablo, huwag ka nang tumuloy. Kasi inalis mo ang Diyos sa labanan eh. Pag inalis mo ang Diyos sa laban ng buhay mo, sa Christian life mo, hindi ka talaga magtatagumpay. Makikita mo, wala akong panama, mahina ako, you will be discouraged, you will be disappointed. But ito po ang kabaliktaran ng evaluation ni David. Iba po ang pagtingin ni David. Ang problem kasi ni Saul, hindi niya nakikita na kasali ang Diyos sa laban. Kay David, iba. Sabi niya, itong laban na to, hindi ko to laban. Laban ng Diyos ko to. Kaya ipapanalo niya to, kapatid. Kapag yung laban mo, alam mong sinasamahan ka ng Diyos at yan ay laban din ng Diyos, ipapanalo ng Diyos yan. Halimbawa, yung mga kapatid mo na hindi mo pa maisama sa pananampalataya, hindi mo masira ng gospel, pinapersecute ka nila. Parang dinidiscourage ka nila. O yung mga problema na nakikita mo sa buhay mo at sinasabi ng mga kapitbahay mo, nag-church ka pa, ikita mo, naghihirap na kayo. Kapatid, hindi mo lang laban yun, laban ng Diyos yun. Bakit? Minamaliit nila yung Diyos na pinaglilingkuran mo, antay ka lang, patutunayan ng Diyos sa kanila na kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen? So, hindi mo lang laban yan. Laban ni Lord yan. At kung laban ng Diyos yan, ipapanalo niya yan. Bakit ganito na lang ka-confident si David? Sabi ni Saul sa kanya, hindi mo kaya yan. Bata ka lang. Yun, bata pa lang, mandirigma na yun. Anong training mo? Ano ka ba? Ang liit-liit mo. Alala ko, ito po very familiar talaga tong story ni David and Goliath. Siguro, hindi mo naman kailangan maging Christian para malaman to. Bata pa lang ako, kinakwento na to sa akin ng daddy ko. No? Pag bago ko matulog, sasabihin ko, Daddy, kwento mo naman sa akin yung story ni David and Goliath. Ako, nagdododo pa ako. Sasabihin niya, Hoy, sabi ni Goliath kay David, may gatas ka pa sa labi, nagdododo ka pa kasi. Kasi 6 years old, nagdododo pa ako eh. Ginagamit niyang yun. So, hindi ko makalimutan. Tapos sasabihin sa akin, dapat wag ka na magdodo kasi para matalo mo si Goliath. Di naman ako si David eh. Gaganon ako. So, very familiar ito. From childhood, siguro mga bata pa lang talagang naikukuwento na ito. Pero ang tanong, ano ba meron kay David? What's so special about David?
does this confidence come from? Saan ba galing itong confidence na ito? Tingnan natin ng verse 34. Sabi ng verse 34, "But David said to Saul, your servant was tending his father's sheep." Sabi niya, kaya ko po yan. Kasi ako po, nagbabantay po ako ng tupa ng tatay ko. Pero alam niyo po, kapag merong leon tsaka oso na nakakainin yung mga tupa namin, alam niyo po ginagawa ko? Tingnan natin verse 35. Sabi niyan, ginagawa ko po, nagtatanggol ko po, hinahabol ko po, nire-rescue ko po, at kinukuha ko po sa bibig nila. At binawasak ko yung mga panga. Sabi niya pa dito, "And when he rose up against me," kapag ako naman yung inatake, "I seized him by his beard." Sabi niya, yung mga leon, mahal na hari, sinasabunutan ko lang yan. Hawakan ko yun sa yung lion, di ba may buhok yun? Hawakan ko lang, sasabunutan ko yan, tapos babasagin ko na, wawasakin ko na yung panga niyan. Sabi niya, kayang-kaya ko yan. So pag titingnan mo siya parang, yabang ah. Yabang nito ni David ah. Pero mayabang ba nga ba talaga si David? Mayabang ba talaga siya? Tingnan natin verse 36. "Your servant has killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he has taunted the armies of the living God." Sabi niya, yung leon, pumatay po ako ng leon, pumatay ako ng oso, yung Pilisteo na yan, isusunod ko po yan. Siguro, parang nanggagaling sa isang bata, parang di makapaniwala si Saul na ganong katapang itong bata. Parang sinasabi, anak, hindi mo alam yung pinapasok mo. Pero alaman niya, pambira, leon pala. Sinasabunutan lang ni David. Hindi ko alam paano niya pinapatay yung leon. Ginaganon niya siguro. No? Pero pinagtatanggol niya po yung tupa. At napakarami na palang tagumpay ni David noon pa lang. Si David lang ang nakakita nito. Kaya po, laging paulit-ulit niya, ang tawag niya hindi giant. Ang tawag niya hindi man. Ang tawag ng mga sundalo kay Goliath, man, this giant, this Philistine. Ang tawag ni David sa kanya, uncircumcised Philistine. Bakit kaya tinawag niya ito? Na sabi niya, itong Pilisteo na ito na hindi tuli. Yun po talaga yon. Bakit? Ano ba yung circumcision? No, para malaman po natin, ang circumcision po, yung pagtutuli, ito po ay covenant ng Diyos sa mga Israelita. Okay? Ito po ay covenant ni Lord. At sinabi niya, kayo lahat na circumcised, yan ay simbolo ng covenant ko na ako ay merong relationship sa inyo. So parang sinasabi dito ni David, yan uncircumcised Philistine, kalaban ng Diyos yan. Hindi ang parte ng covenant ng Diyos. Tayo, covenant people tayo, Haring Saul. Ba't tayo matatakot? Naalala mo ba, may covenant ang Diyos sa atin. Ipapanalo tayo ng Diyos. Yan, uncircumcised yan, oh. Hindi yan kasama, hindi yan parte ng covenant ng Diyos. At tayo dahil nasa loob tayo ng covenant ng Panginoon, may pangako ang Diyos sa atin na tayo ay pinili niya, tayo ay chosen, tayo ay set apart from this world. Kaya patutunayan ng Diyos na kaya niyang pabagsakin niyang uncircumcised Philistine na yan. May covenant siya sa atin. So para sinasabi ni David, baka nakakalimutan mo. Covenant people tayo. At ang binangga niya, armies of the living God. Hindi lang basta kung sinong sundalo. Kaya tayo mga Kristiyano po, pag may kumakalaban sa atin, especially, hindi man tao, pero demon spirit, demonic influence, yan may sin or temptation, kapatid, hindi lang niya basta kinakalaban yung Kristiyano, ang kinakalaban niya si Kristo. Kaya dahil ito, tayong lahat ay mga Kristiyano at tayong lahat ay na kay Kristo. Sa tuwing may laban ka, laban din ni Kristo yon. At ang sabi ng Biblia, nagtagumpay na si Kristo. Kaya kung tagumpay si Kristo, tagumpay ka din. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Sabi niya, may covenant si Yahweh sa atin. Huwag mong kalimutan yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, dinala ni David into a different scenario, ibang level ng labanan ito. Sabi niya, hindi ko lang basta laban ito kay Goliath.
It's a battle between the God of Israel and the God of the Philistines. Laban ito, showdown ito, hindi ni David at ni Goliath. Showdown ito ng Diyos ni David at ng Diyos ni Goliath. At patutunayan ng Diyos ng Israel na siya ang tunay na Diyos. Kaya ipapanalo niya to. Ito pinakamaganda. Kung tingin natin mayabang itong si David, hindi po. Ito sabi niya sa verse 37. Sabi niya po, and David said, "The Lord who delivered me," in other words, rescued, yung Diyos na nagligtas sa akin. Ibig sabihin, hindi niya po napatay lang basta yung leon na siya lang. Niligtas siya ng Diyos. Sabi niya, yung Diyos na nagligtas sa akin, sa leon at sa oso, siya rin ang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteo na ito. Sabi niya, ibig sabihin, in-acknowledge niya na yung tagumpay niya noon ay dahil sa Diyos. At doon siya nakatingin. Now, kapatid, marami din sa buhay natin na mga bagay na napagtagumpayan na natin noon dahil sa Diyos. Minsan maganda rin na balikan mo yun. Magbalik tanaw ka kung paano ka pinagtagumpay ng Diyos. Kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon, makikita mo, noon naman pinagtagumpay ako ng Diyos. Dahati naman na-overcome ko to. Dahati naman victorious na ako dito. At kung noon may ginawa ang Diyos sa buhay ko, kaya din niya gawin ngayon yun. At kung babalik din tayo sa buhay ni David, kung kay David ginawa ni Lord yun, gagawin din ng Diyos sa atin yan. Because God is the same yesterday, today, and forever. Pareho ang Diyos na pinaglilingkuran natin kay David. Kaya sabi niya, "The Lord will also deliver me from the hand of this Philistine." Ano sabi ni Saul? "Okay, David, go, and may the Lord be with you." Hindi sinabing, "Peace be with you." Sabi niya, "The Lord be with you." So bakit kaya pumayag si Saul? Alam niyo kung bakit? No choice. Wala, may iba lalaban eh. Sige na nga. Ewan ko kung anong iniisip ni Saul. Sige na, labanan mo na. Abner, pakihanda na yung kabaong dyan ni David. Parang ganun siguro, no? Ready nyo na yung kabaong. Gusto daw eh. Ayaw papigil. Ready nyo na. Sabihin nyo yung mga kapatid nyo, mamamatay ito. Parang ganun, no? Pero, sige. Labanan mo na, sige. Marahil nakita din ni Saul yung tapang ni David. At wala na ibang kasing tapang ni David nung panahon na yun. Lahat tumatakbo kay Goliath, si David lang ang willing na humarap kay Goliath. Now, ano makikita natin? Sa verse 37, sabi po doon, nung siya'y nagpapastol, marami na siyang naging tagumpay. Marami na po siyang naging karanasan. Alam niyo po, walang idea si David na nung mga panahon na nasa bukid siya bilang pastol, ito na pala ay training ground niya. Yung mga panahon na akala niya parang pinabayaan ako ng mga kapatid ko, ba't dito ako nilagay? Minsan kino-question niya na ba't nandito ako nagpapastol? Nandun, exciting yung ginagawa ng mga kapatid ko. Buti pa yung mga kapatid ko, sarap ng buhay, sikat. Pinagtitilian ng mga babae kasi ang gugwapo, mga sundalo. Ako nandito lang sa bukid, lagi kong kasama mga tupa. Nagkakaintindihan na nga kami, sabi niya. No? Araw-araw si David, wala sa ibang inatupag, kundi yung mga tupa ng tatay niya. Kaintindihan na sila. Pinapakain niya yun. As may leon. Alam niyo, hindi na namamalayan, yung panahon niya sa bukid, training pala yun. Training saan? Sa labanan? Hindi. Training na magtiwala sa Diyos. Minsan, dinadala ka ng Diyos sa isang lugar na parang tingin mo boring. Parang di mo gusto. Pero maniwala ka, yun ay paraan ng Diyos para i-prepare ka sa promotion mo. It's part of the process. Part yon ng preparation mo. Inihahanda ka ng Diyos. At sa panahon na yon na si David ay nagpapastol, dun siya tinuruan ng Diyos paano magtiwala sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Psalm 23, nasa bukid siya noon, nung sinulat niya yun, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake."
And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Alam niya na nandun ang protection ng Diyos. Sinabi niya, hindi ako matatakot. Amen? Kaya nasabi niya, kaya yung Diyos na nagligtas sa akin noon, siya rin ang magliligtas sa akin at tatalo at magbibigay ng tagumpay laban sa uncircumcised Philistine na yan. Now, brothers and sisters, this is how we grow in faith. Ito po ay dynamic process. Habang tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, patuloy tayong bibigyan ng Diyos ng mga tagumpay. At habang nakikita natin yung pagtatagumpay ng Diyos sa buhay natin, tumitibay yung ating pananampalataya. Our faith grows. So nagpapadala ang Diyos ng mas malaking testing. Bakit kaya pinapayagan ng Diyos ang isang napakalaking testing sa buhay mo? Ibig sabihin, malaki din ang tagumpay na ibibigay niya sa iyo. Mas maliit ang testing, maliit na tagumpay lang. Pero kung malaking testing ang meron ka ngayon, malaking tagumpay yan. At kung palaki yung tagumpay, lalo mong napapatunayan sa sarili mong kaya ng Diyos ko. Kaya kapag may dumating na malaki, hindi mo natitingnan na malaki, ibig sabihin mo lang, malaking problema ko ngayon. Ibig sabihin, may malaking tagumpay. May malaking pagtatagumpayan ang Diyos sa buhay ko. Mahirap to May challenge sa family namin Ibig sabihin, may patutunayan uli ang Diyos ko. Wala na naman kaming pera. Sige Lord, patunayan mo lang ng patunayan sa akin na provider kita. Magulo na naman pamilya ko. Nag-away yung mga magulang ko inaway na naman ako ng nanay ko Sige, okay lang Lord. Pagtatagumpayin mo pa rin ako. Amen? Mas malaking testing, mas malaking tagumpay. Kaya si David, dinala siya ng Diyos sa harap ni Goliath. Ang nakita niya, sabi niya, pangatlo na. Okay, pangatlong tagumpay na. Okay, pangilan na. Leon, oso, okay, higante, go. Hindi siya natatakot. Amen? He brings larger tests sa buhay natin, allowing us to experience and exercise our increased faith. Victory brings increased faith. And so the cycle repeats itself. Yung tagumpay na nararanasan mo, yan ang nagsisteer up ng faith mo at doon nag-grow. So that's where David was. Pine-prepare pala siya ng Diyos sa mga taon na siya ay nagpapastol sa isang malaking tagumpay na kakaharapin niya. Through Goliath, makikita natin yung tagumpay ni David. At kahit na si Goliath ay, pwede nating sabihin na isang pinakamatindi, pinakamakapangyariing warrior, si David, hindi man siya kasing laki ni Goliath, pero ang laki ng faith niya. In-increase na ng Diyos ang faith ni David. So handa na siyang humarap kay Goliath with boldness and confidence. So David looked at the situation through the eyes of faith. Kaya kapag may mga battles tayo, you need to see your situation in the eyes of faith. Everybody say, see your situation in the eyes of faith. So pumayag na si Saul, sabi niya, sige, ikaw na. Wala na ba ibang lalaban ikaw na. Wait lang. David, wait. Matudurog ka Paki-ano nga yung armor ko. Pakikuha nga dyan yung armor ko. Pakisuot. David, suotin mo to. Para naman hindi ka madurog ng husto. Parang ganon. Tingnan natin ang verse 38. Then Saul clothed David with his garments and put bronze helmet on his head. And he clothed him with armor. O syempre, si Saul ay napakatangkad. Sabi ng description sa kanya, siya ay, kumbaga, head above shoulders. Kumbaga, hanggang shoulder na lang yung ulo ng lahat ng mga Israelita. Napakatangkad. Di natin alam kung 6'3", 6'4". Talagang pang-model. Pang-model itong si Saul. Ganda ng katawan, talagang. So, yung armor niya malaki. Nung sinuot ni David, law-law. Yung espada, nakalaw-law. Sabi niya, mahal na hari. Wala naman akong Jeep Rocks nito Laki. Oversize na oversize armored. Hindi pa po uso to Sa 2022 pa to uso. Sabi niya. Okay?
So naglakad siya, sabi ng verse 39, David girded his sword over his armor and tried to walk, for he had not tested them. So David said to Saul, I cannot go with these, for I have not tested them. And David took them off. Sabi niya, pasensya na po, mahal na hari, pero hindi ako sanay kasi dito. Laki masyado. Extra small ako, XXL ka eh. Laki mo. Inubad niya po. Inubad niya. So another contrast between David and Saul. Si David, ang tiwala niya nasa Diyos. Si Saul, ang tiwala niya nandun sa kanyang armor, sa kanyang weapons, sa mga worldly weapons. Kaya sabi niya, siguro sa madaling salita, sabi niya, mahal na hari, hindi ko kailangan ng armor mo. Ang armor ko ang Diyos. May armor na ako, si Lord. David would not use the armor Saul offered. So anong gagamitin niya? Kasi this is the battle of century. The battle of all time. Kapag matinding laban ito. Ang sabi ng ibang mga scholar, according to a commentary by a scholar, sabi niya dito, Saul was willing to give his armor to David because he was not willing to fight Goliath. Kaya gusto niyang ibigay yung armor na lang kay David kasi wala naman siyang plano lumaban kay Goliath. And marahil, sabi ng ibang mga scholars, marahil baka kaya din binigay ni Saul yung armor para pag natalo ni David si Goliath, sabihin, uy, kaninong armor yan? Ay, kay Saul. Ay, kaya pala. So, kukunin na naman ni Saul yung glory. Sabihin naman siguro niya, kaya naman nanalo si David kasi suot niya yung armor ko, may anointing yan. Diba? Pero sabi ni David, no, hindi ko kailangan yan. Okay, with all due respect, pasensya na po, I cannot wear the armor kasi ang armor ko si Yahweh. Ano ginawa niya? Verse 40, ito na po. So umalis na po siya, hindi niya sinuot yung armor ni King Saul. In verse 40, he took his stick in his hand and chose for himself 5 smooth stones. Ginawa niya po, alis na po siya. Dala niya po stick lang, tsaka yung kanyang sling, pumulot po siya ng bato, sa Batis, sa valley, pulot siya doon 5. 1, 2, ano sunod sa 2? Hindi, joke. 1, 2, 3, 4, okay na to, 5. At sabi dyan, from the brook and put them in a shepherd's bag, sa kanyang pouch, at ang dala niya po ay slingshot. Hindi po yung ganun iba na yung sling natin ngayon eh. Yung sling nila noon, ginaganyan lang. Tapos ihahagis mo lang, ibabato mo lang pag ganun. At lumapit na po siya kay, si Goliath nandyan lang. Nung siya ay paharap na kayo, nakikita niya si Goliath nandyan lang. Hindi siya natakot, pulot pa siya dito. Wait ka lang dyan. Ito, okay na to. Pag ganun si Goliath sa kanya, Hindi siya natakot, hindi siya yung hindi siya ganun. Confident. Nung pumunta siya sa labanan, sabi niya, okay, ganda to, okay. Kinis. Ay, ito malaki, babaon to sa mukha mo, mamaya. Antay ka lang niya. Ito, sakto to, baon to sa mukha mo, antay ka. Okay? So, pumili na po siya, ready na, yun na. Wala siyang armor. Na may tanong, bakit 5 bato? Pwede namang 10. Pwede namang 15. Ba't 5? Ba't kaya 5? Isa lang naman kailangan niya para mapatay si Goliath, di ba? Ang sabi, according sa ibang mga commentaries na nabasa ko, isa palang reason, possible reason. Alam niyo ba si Goliath ay may 4 pang kapatid na higante din. At ito ay napatay din ni David, mababasa natin yan sa 2 Samuel chapter 21 verse 18. Yan natin. Okay? Ito yung possible reason. Sabi ng ibang mga, so wise to si David. Okay? Now it came about after this that there was war again with the Philistines at Gob. Then Sibbecai, the Hushathite, struck down Saph, who was among the descendants of the giant. Tuloy natin, verse 19. There was war with the Philistines again at Gob, and Elhanan, the son of Jaare-Oregim, the Bethlehemite, killed Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was like weaver's beam. Verse 20.
There was war at Gath again, where there was a man of great stature who had 6 fingers. Mga higante po ito, mga pinabagsak nila David. Okay? So meron daw 6 na daliri. Okay? At 6 din na daliri sa paa. 24 in number, and he also had been born to the giant. Mga higante po talaga itong lahi na ito ng mga Philistines. In verse 21, when he defied Israel, Jonathan the son of Shimei, David's brother, struck him down. So you see, meron pa, verse 22 pala. Verse 22. These 4 were born to the giant in Gath, and they fell by the hand of David and by the hand of his servants. So possible na alam ni David na, okay, kung mapatay ko man to si Goliath, baka yung 4 niya na kapatid, resbakan ako. Sabi niya, meron pa akong 4 dito. So possible na yun ay reason kung bakit meron siyang, pero hindi natin mababasa sa Bible, bakit 5. So possible reason lang yun. The point is, David was confident, hindi po sa weapon nila Saul, kundi sa weapon na ginamit niya nung sinamahan siya ng Diyos. Sabi niya, sapat na to. So he took with him the weapons which God had granted him victory. Sabi niya, ito yung mga weapons na ginamit ko at pinagtagumpay ako ng Diyos, ito rin ang gagamitin ko laban sa'yo. They were simple, yet proven. Okay? Tested ito. Nakapatay na siya ng leon, ng bear. And David believed God would also use them to give him success kay Goliath. Ito na. Simula na ng flip-top battle. Verse 41. Then the Philistine came on and approached David with the shield bearer in front of him. Then the Philistine looked and saw David and disdained him. For he was but a youth and ruddy with a handsome appearance. Wow, ang ganda naman ng writer ng 1 Samuel. Ang ganda ng description kay David, no? Siya ay bata, cute, at pogi. Parang ganun. Okay? Sabi ng verse 43, ano masabi niya, no? Sabi ni Goliath, ano ako, aso? Hampasin mo ako ng batuta? O hampasin mo ako ng ano dyan? Stick. At tingin mo sa akin, aso? And the Philistine cursed David by his gods. Sabi niya, walang kwenta, papabagsakin ka. Yung Diyos namin, yun ang magpapabagsak sa'yo. So, sinumpa niya si David at talaga sinabihan niya ng mga, pinahiya niya talaga. And of course, nasa likod nila yung mga armies nila. Nasa likod ang sundalo ng Israel, nasa likod din ng sundalo ng mga Pilisteo. Nandun sila sa gitna. Okay, verse 44. And the Philistine also said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the field. Sabi, lapit ka dito. Sabi niya, you're a dead man. Papakain ko na lang yung katawan mo sa mga mababangis na hayop. Halika dito, lapit ka. Okay? So, lots of big talk. Alam natin, dami nilang usap, dami nilang mga sinabi. Pero alam naman natin sino magtatagumpay dito. Let's compare the qualifications. Sino ba si Goliath? Goliath was an experienced warrior. He was an experienced warrior, a champion. But David, he never fought a war. Wala po siyang experience sa battle. It's his first time. Si Goliath, he was one of the most powerful men in history. Sino si David? He was just an ordinary youth with ordinary strength. Goliath, siya po ay armado ng pinaka-the best na weapon na pandigma. Si David, anong dala niya? Stick, slingshot, tsaka bato. Mismatch. Sabihin natin, mismatch. This is really an unfair battle. Pag-isipan po natin. Okay? Ang laki po ng advantage ni Goliath. Ano sabi ni David? Natakot ba siya? Sabi ng verse 45, then David said to the Philistine, you come to me with a sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. Sabi niya po, verse 46, this day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and remove your head from you, and I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth.
that all the earth may know that there is a God in Israel. Time. Grabe, ganda ng ribat, no? Ganda ng sagot niya. Patutunayan ng Diyos na may Diyos sa Israel. Na tunay ang Diyos namin. And all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear. Ito no, hindi lang pala sabi niya, all the world will know that there's a God in Israel. Pero, isa pang goal ni David, sabi niya, hindi lang patutunayan sa ibang mga bansa, pero ipapaalala din ng Diyos sa aming mga sundalo, sa aming mga assembly. Baka nakalimot itong mga to, na ang Diyos, pinagtatagumpay niya kami, hindi gamit ang espada o sibat. Dahil ito'y laban niya, ang tagumpay, siya rin ang magtatagumpay, hindi yung espada at sibat namin. At ibibigay niya kayo sa amin. We will defeat you. This is a battle that has been won by God already. Because God, the God we serve, the God of Israel, Yahweh, is the one true God. Yung Diyos nyo, ang Diyos by the way ng mga Philistine ay si Dagon. Okay, is Dagon. And Dagon was a pagan god. Ito ay Diyos-Diyosan nila. And bago pa ito nangyari, winasak na ng Diyos yung rebulto ng mga Philistines na si Dagon. At ito ay, sabi ni David, patutunayan ng Diyos na may buhay na Diyos, may makapangyarihan Diyos sa Israel. At ipapaalala din ng Diyos sa mga sundalo na to, sa hukbong ito, na ang tagumpay namin hindi sa sibat, hindi sa military forces, ang tagumpay namin ay sa aming pagtitiwala sa Diyos. The same thing with us today. Our victory is not in our own strength. Our victory comes from our faith in the greatness of God. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. So yung dalawa ay parehong confident. Si Goliath, confident siya dahil sa kanyang qualifications. But David was so confident of victory. Again, Goliath was an experienced warrior. David was a shepherd. Goliath was one of the most powerful men. David was just an ordinary young boy. Goliath had the best weapons. David has only sticks, stones, and slingshot. Goliath was trusting himself, but David was trusting the Lord. Mismatch ito. Goliath had no chance. Totoo po yun. Walang panama si Goliath. David had a truly unfair advantage. Kasi bago pa tumapak si David sa battlefield, tagumpay na siya. Bakit? Kakampi niya ang Diyos. Kamusta ang laban? Let's look at the actual battle. Verse 48, Then it happened when the Philistines rose and drew near to meet David, and David ran quickly through the battle line to meet the Philistine. Sa sobrang inis ni Goliath, sabi, gigil ako sa'yo. Tumakbo na si Goliath, talagang nanggigil na. At talagang iispadahin niya na, siguro sisipain, tatapakan niya na si David. Pero dahil si David ay bata, ang bilis niya po nakagalaw. He ran quickly toward the battle line, and David put his hand on his bag and took stone and slung, sabi ng verse 49. Kinuha niya po ito, sabi niya, ang bilis. Sobrang bilis po, hindi ko makita eh. Ang bilis oh. Ang bilis lang. Pagtakbo niya, pagalong tak. Ang bilis lang. Yung kanyang bato po, yung kanyang slingshot, hindi po ito basta, tok. Hindi ganun ang kanyang slingshot. Sa sobrang lakas po, sa sobrang expert marahil itong si David sa slingshot niya, ang lakas niya na pong gumamit nito. Kaya yung takbo, yung bilis po nung bato na kanyang bala sa kanyang slingshot, halos parang bullet. At ang sabi po dito, tinamaan daw po sa noo si Goliath at bumaon. Ang lakas. Bullseye dito. Tinamaan si Goliath dito. Nagkaroon siya ng ano dito. Oh, tinamaan dito. Tak. Baon. Baon sa bungo. Oh, ano nangyari? The stone sank into his forehead so that he fell on his face to the ground.
bumagsak po. And then verse 50. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him. But there was no sword in David's hand. Sabi niya, natalo na. Bumagsak niya. Pero wala pong espada si David. Ginawa niya po, lumapit siya. Kumuha po siya ng espada. Ang kinuha niya espada ni Goliath. At tingin niyo, ganun, pinugot niya po yung ulo. Okay, verse 51. Then David ran, stood over the Philistine, and took his sword, and drew it out, and sheathed, and killed him, and cut off his head with it. Hindi lang po niya basta, tsak. Ano yung baboy? Anong kilo? Ilang kilo pa? Hindi ganon. Sa laki po ng ulo, alam niyo po pagka pupugot ka ng ulo, hindi po basta, tsak, hindi ganon. Talagang, tagal siguro nun, tagal niyang pinugutan ng ulo si Goliath. Wait lang. Kapal. Okay. Kinuha niya po, tapos inangat niya. Sabi niya sa army ng Israel, pinanalo tayo ng Diyos. Hindi po nagtagumpay si David dahil magaling siya. Pinagtagumpay siya ng Diyos. Pinanalo siya ng Diyos. Ikaw, hindi ka magtatagumpay kung ikaw lang, pero kayang-kaya kang ipanalo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka ipanalo ni Lord. Ang ganda po. Pinugutan pa ulo, no? Yung pagkapugot ng ulo, hindi na po dinescribe. PG-13. Hindi yun one blow. Nagtakbuhan na po yung mga Philistines. Nakita ng lahat ang ginawa ni David. Nakita ito nila Eliab siguro nung kuya niya. Nakita ito ni Saul at gulat na gulat sila sa ginawa ni David. Inangat yung ulo. At papunta siya sa palasyo ni Saul, dala-dala niya yung ulo. Sa lubong. At tumutulo pa po yung dugo. Nakaganon si Goliath ito. Dala-dala niya. May ano pa dito, may nakabaon dito. Nakita nila kung paano pinagtagumpay ng Diyos si David at yung mga taong nang mamaliit kay David. Yung mga taong nang discourage kay David. Sa harap pa nila pinakita ng Diyos na as long as sinasamahan ka ng Diyos, magtatagumpay ka. Kapatid, ano man sabihin ng tao sa'yo, sino man yung mga nagdi-discourage sa'yo, ano man ang criticism na tanggapin mo, pwedeng makasira ito ng confidence mo, pero kapag nanatili ka nagtitiwala sa Diyos, sa mismong harap nila patutunayan ng Diyos kung na kaya kanyang pagtagumpayin. Dahil sinasamahan ka niya. Pwede ka nila i-accuse, pwede ka nila i-judge, pwede ka nila sabihan ng pangit na salita, pero pag ikaw ay nagpapatuloy na nagtitiwala sa Diyos, kapatid, hindi ka ipapahiya ni Lord. Lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, hindi napapahiya. Ang Diyos mismo ang magpapatunay na buhay siya at makapangyarihan siya sa buhay mo. Remember, itong sikreto kung bakit nanalo si David, yung kanyang faith. Because our faith sees beyond the size of our enemy to the greatness of God. Pwede ba natin sabihin ulit yun? Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Our big idea, please. Recite natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Our faith sees beyond the size of our enemy to the greatness of God. Ang nakita ni David ay yung greatness ni Lord. Now, when you face an enormous problem, don't forget to see beyond the problem. Look at the greatness of God. So ano nangyari? Verse 52, sumigaw ang mga kawal ng Israel at Judah, hinabol nila ang mga Pilisteo at pinatay nila lahat ng mga Philistines. Okay. Dapat tapos na po. Okay? So, pagdating ng verse 55, nakita ni Saul na nang sinugod ni David si Goliath, tinanong niya sa punong hukbo, sabi niya, Abner, kaninong anak ang batang iyon? Hindi ko po alam, kamahalan, sabi ni Abner. Kung gayoy, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Alam mo, ba't kaya pinapatanong ni Saul kung sino yung tatay ni David? Kasi, magiging son-in-law niya na.
Kaya siguro nung pumasok si David sa palasyo ni Saul, dala-dala niya yung ulo. Mahal na hari, mission accomplished. Mano po, tay. Sana yung chika babes natin yan. Hindi, dagdag ko lang yan. Pero anong pong ibig sabihin nun? There was a victory that day. Medyo mahaba po talaga itong kwento ni David, but I'm gonna end it here. Pero sa totoo lang po, just for you to be curious kung ano nangyari after nun, I just want to tell you, maniwala po kayo, ito po ay simula lamang ng laban ni David. Dahil ang susunod niyang makakalaban, si Saul. Abangan. Amen. Amen. When you face an enormous problem, don't forget to see beyond. Walk by faith and not by sight. Meron din ba mga kalaban sa buhay mo na tinatakot ka, ini-intimidate ka, minamaliit ka, dinidiscourage ka? And you always feel like you're a failure? Kagaya ng mga Israelites, discouraged ka, tingin mo wala kang kalaban-laban. Baka nakakalimutan mo, kapatid, kung sino ka kay Kristo. Don't forget who you are in Christ. Dahil ang buhay mo ay paghahari na ni Kristo, nakaback up sa iyo si Jesus. Sabi po ng Romans 8:31, and this is where I will end. What shall we say then in response to these things? If God is for us, who can be against us? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kakampi mo ang Diyos, sino pa ang pwedeng kumalaban sa iyo? Kakampi mo na si Lord. Let's all bow our heads. Lord, we thank you, God, for your message. Alam ko po, alam nyo, ang bawat laban na meron kami. I don't know who are these people, anong battles meron sila in their life. They may be battles in their families, battles against depression, meron silang battle sa finances, may financial crisis, meron silang battle sa kanilang sarili. It can be a battle against sin and temptation na matagal na nilang hindi mapagtagumpay. It can be a battle against people in our workplace, people in school, battle in our relationships, merong battle sa loob ng marriage, merong battle sa loob ng family relationships, meron silang mga kanya-kanyang battles, merong pong sufferings, merong pong pagsubok. But God, we thank you that you gave us a promise. If God is for us, who can be against us? Lord, nakikita niyo po ang bawat laban na aming kinakaharap ngayon. Ikaw lang po nakakaalam nito. But one thing is for sure. Because Christ is victorious, we are also victorious. Thank you, God, for reminding us. Today, no one can separate us from the love of Christ. Neither trouble or hardship or persecution, kahit pa tagutom, kahit pa anong bagay, kahit pa kamatayan. You said, Lord God, in your word, we are more than conquerors. We have victory in Christ. Sa amin pong sariling kakayanan, hindi po namin ito kaya. So from now on, Lord God, hindi po kami lalaban mag-isa. We will not fight our battles on our own. Kami po ay lalaban na merong pananampalataya.
kami po ay lalaban na merong pagtitiwala, na merong assurance, na merong confidence sa iyo. At kung pinanalo na ni Jesus ang laban namin in Christ, we can also win against all our battles, against all our adversaries, our enemies. He has sent His Holy Spirit to empower us. At alam ko, O Diyos, na lahat na nagtitiwala kay Kristo ay tagumpay na. Thank you, God, for this victorious message. Thank you, God, for a victorious life. Thank you for assuring our victory. Thank you, Lord, dahil ngayon po ay sinicure mo at pinaalala mo sa amin. Ni-remind mo kami na kung kami man, Panginoon, ngayon ay nakalugmok, kami, Panginoon, ngayon ay bagsak, hindi po ito ang ending, dahil ang ending ay tagumpay. Thank you, God. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you. Pakisabi sa katabi mo, tagumpay ka na. Isa pa malakas, sabi mo, tagumpay ka na. Amen. Praise God.